nagulat kami kasi nakatanggap kami ng tawag na mga kondisyon. Ito yung mga kondisyon. Papayag si VP Sara magpa-interview kay Banat Bay at saka kay Boss Dada. So kinausap namin yung mga kapatid namin Banateros, mga kapatid na Banateros, napagkatiwalaan tayo. Napakalaking opportunity and napakalaking break para sa atin na mapagkatiwalaan ni VP Sara. So sana maintindihan nyo na itong interview na to exclusive. Dalawa lang muna kami ni Banat Bay. Tapos si VP Sara. Naintindihan naman nila kasi ang punto rito is kapag sobrang dami namin, di ba? 7 kami. Yung flow ng interview baka magkalabo-labo. Gusto ni VP Sara na mai-deliver niya yung mensahe sa mamamayang Pilipino according doon. Gusto niya umikot doon sa speech niya ng declaration niya ng pagtakbo sa pagka-presidente. So, and syempre, sabi ko sa inyo, mailap siya. So, gusto niya, kami munang dalawa ni Banat Bay. So, kaya yon ipapalabas namin yun bukas sa Vox Populi. Kompleto kami, 7 Banateros. Ilalabas namin yung interview bukas. Ang lupit, mga boss. Napakalupit talaga. Sabi ko nga sa inyo, napakalupit talaga nitong nangyari na to. Ayan nga, yung picture namin, nag-post nga ako ng teaser sa Facebook natin, tapos sinasabi ko pinauhulaan ko kung sino yung yung i-interviewin namin. Konti, may mga nagsasabi na Inday Sara, pero naglagay kasi ako ng clue na Agila. So they all assumed Inday Sara, pero ang dami ring nag-a-assume na ibang tao. Kaya nag-post ako ng ibang tao, galit na galit sila sa akin. But anyways, sobrang thankful dahil sobrang proud, sobrang hanggang ngayon kinikilabutan pa tayo dahil nabigyan tayo ng opportunity, once in a lifetime opportunity na mapaunlakan at napili ang programa ng Vox Populi kasi Boses ng Bayan na paunlakan ng Vox Populi na idaos, sagutin yung mga tanong na nabitin. O kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga media nun hindi nakapagtanong, as in wala, umalis na kagad si VP and then may mga nag-attempt mag-interview, talagang binlock niya na yun, wala na siyang pinaunlakan. Kaya maraming salamat kay Pastor Apollo Sigibuloy dahil yung tiwala niya sa Banateros, hindi lang yun sa Banateros, tiwala niya yun kay Pastor Apollo Sigibuloy sa SMNI at sa buong production team ng Vox Populi. Kaya kita nyo naman, di ba, nagdisente pa kami ni Banat Bay. Tapos kung makikita nyo, anong kulay ng aming mga suot, kami ay mga nakaitim. Ayan, ipapaliwanag sa inyo ni VP Sara kung bakit bukas kaya kailangan nyong manood sa Vox Populi kasi ipaliliwanag ni Inday Sara bakit itim yung kanyang suot, bakit tinanggal niya yung logo ng OVP, tinanggal niya yung bandila ng OVP, tinanggal niya yung mga lamesa at pinalitan niya nun. Yung timing, sasabihin din niya dyan. Bakit niya napili yung Miyerkules? Bakit niya napili yun na ideklara? At bakit siya nagdeklara ng maaga? Lahat yan, babanggitin niya dyan. Lahat ng mga rason, lahat ng inyong mga tanong, lahat ng mga naririnig namin na mga tanong sa social media, mga tanong sa mga isipan namin, lahat ng mga pinagsasabi noong mga kabilang kampo tungkol sa kanya, lahat yan sasagutin niya bukas o mamaya sa Vox Populi alas 6 ng gabi hanggang unlimited hanggang sa dulo na yan ng walang hanggan. Basta 6 o'clock ng gabi, mag-follow po kayo sa Vox Populi, sa Banateros 2.0, sa mga YouTube channels ng SMNI, sa DZAR 1026, sa kung meron po kayong cable, hanapin po ninyo ang SMNI kasi available po yan sa cable channels. Grabe talaga. So syempre talagang pinaghandaan din namin ni Banat Bay and again, nagpapasalamat kami unang-una sa lahat sa Panginoon dahil mga normal lang naman kami ng mga tao. Walang espesyal sa amin. Hindi kami mga abogado, di naman kami mga matatalino, katulad lang din ninyo kami na mga Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas, may mga katanungan na gustong masagot, hindi ba? So, nabigyan tayo ng pagkakataon. Ayan, sabi ko nga sa inyo, kitang-kita nyo yung picture ko. Naligo pa ako niyan. Si Banat Bay nga, hindi nagigising yan. Maaga kasi yung aming taping kanina, ang aga nun. Kailangan gumising ni Banat Bay ng maaga para lang dito. And grabe, punctual si VP Sara, very professional. Talagang pag sinabing ganitong oras, ganung oras, nandiyan na siya.
At Diyos ko po, ang ganda talaga niya. Oo, ang ganda talaga niya. Sabi ko nga, walang hiya, oh. Bakit ngayon ka lang? Kumanta talaga ako eh. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon? Kumanta talaga ako sa ano ko. Sabi ko, OMG, ang ganda-ganda niya talaga. Alam mo, lagi ko siyang, hindi naman lagi. Nakikita ko na siya noon pa. Pero parang araw-araw mas gumaganda siya. Kung ano yung mga muka nila Bongbong, ano yung muka ng mga ni Lisa, ano yung muka nito nila Romualdez na mukhang mga ano na bulati na. Parang mga 3 bulati na lang yung pipirma, sasama na sila kay kamatayan. Si Inday Sara, mantakin mo, ang daming bato sa kanya, kaliwa, kanan, uppercut, right hook, left hook, sipa, Thai kick, Thai part, ano yung fried chicken? Thai kick, head kick, axe kick, lahat ng sipa, suntok, balibag, tinamunan ni Inday Sara since 2023 hanggang ngayon. 3 taon na siyang dinuduro, ginugulpi, tinatadtad parang sisig. Pero ang mukha ng Inday Sara talaga naman, sabi ko nga sa inyo, pag naglakad ang langgam, madudulas. Grabe. Umiilaw siya. Hindi ko alam kung patay na patay lang ako sa kanya o talagang maganda siya, pero grabe talaga. Alam mo, sabi ko nga si Inday Sara, yung tipo ng babae na yung itsura niya, amoy anghel. Kahit matulog siya ng 3 araw na diretso, pagising, nagsalita siya sa'yo, yung hininga niya, palagay ko, amoy Baguio. Amoy pine tree. Oo. Pakaganda niya, mga bossing. Grabe. Kaya nga dito nga kita nyo, tinitignan niya ako ng malagkit. Tinititigan niya ako ng malagkit. Sabi ko, ma'am, wag mo naman akong tingnan ng ganyan. Natutunaw na po ako, yung makeup ko nasa ano ko na. Nasa damit ko na. Wag mo kong tinititigan ng ganyan. Alam mo na nga na marupok ako, tititigan mo pa ako ng ganyan. Oo, tapos diyan sinabihan ko siya na, ma'am, alam ko magandang lalaki ako. Alam ko na pumayat na ako dahil kay Miguel Baker ng Baker Slim, may liig na ako. Alam ko na nung nagkita tayo doon sa The Hague, the Netherlands, malaki pa yung tiyan ko noon, tabatchoy pa ako noon. Nung nagkita tayo doon, medyo haggard ako noon kasi jet lag pa. Tapos medyo maginaw pa. Puro cholesterol pa tayo noon, 337 pounds pa ako noon. So, syempre, alam ko may gusto na sa akin si Inday Sara noon. Pero nung nakita niya ako kanina, iba talaga yung tingin niya sa akin, mga boss. Ayan, ganyan na ganyan. Tingnan nyo. Sabi niya, parang ginaganon niya ako. Sabi ko, ma'am, Kat, sabi ko doon kasi taping, sabi ko, Kat, pwede bang mag-usap muna kami ni BP? Tatapatin ko lang siya. So Kat, sabi ko, pwede ba lumabas muna kayo kasi baka mahiya si BP pagka syempre, so sabi ko labas muna kayo kasi may sasabihin lang ako sa kanyang importante, medyo masakit ito kaya ayaw ko makita nyo na masaktan siya. Kaya sabi ko, BP, alam ko na nakukyutan ka sa akin, magandang lalaki ko, alam ko na medyo matipuno ako, wala na yung tiyan ko, di ba? Dati nung nakita mo ko sa hig, para akong may belt bag. Ngayon medyo na konti na lang na yan, 17 packs din. Konti na lang, sabi ko, VP, kasi kapatid lang ang turing ko sa'yo. Oo, anong ha? Oo nga, kapatid lang ang turing ko sa'yo, ate lang ang turing ko sa'yo, napakataas ng respeto ko sa'yo, ayaw ko na mag-away kami ni Man Scarpio, kaya sana, wag mong gawin ito, may hirapan tayo pareho gusto rin kita, pero hindi tayo para sa isa't isa. Para ka sa mga Pilipino, para ka sa bayang Pilipinas. Kasi baka mamaya magkagustuhan tayong dalawa, yung mission mo para sa bayang Pilipinas, makalimutan mo, baka ipagpalit mo yung Pilipinas sa akin. Kaya sinabihan ko siya, PP, sorry, hanggang dito lang tayo. Medyo nangilid yung, syempre matapang man si BP, pero medyo nangilid yung luha niya. Sabi ko, wag kang umiyak. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan, BP. Ako to. Oo. Mahal ko rin ang bayan at gusto ko na yung focus, 100% na attention, gusto ko ibigay mo panahon, ibigay mo sa bayan. Wag mo nang hatiin sa akin kasi okay lang ako. Okay lang ako. So kaya ako pinaalis yung mga tao kasi nga medyo malungkot si BP. Parang ayaw na nga niya ituloy yung yung interview. Sabi ko, tapusin na lang natin to. Tapos na lang natin, isipin natin, parang wala lang nangyari. Parang hindi nangyari to. Panaginip lang lahat ng ito. Anuhin lang natin. Saka na natin isipin yung mga pansarili, isipin muna natin yung bayan. Tapos ayun, natuloy na yung interview. Oo. Walang hiya ka, kwento ko to.
Oo, kaya ako masusunod. Vlog ko to eh. Oo, pero nangyari man talaga yan. Pero wag na natin pag-usapan yan kasi ayoko na rin isipin yan eh. Pero yun nga, mabalik tayo. Napakapalad ng Banateros dahil nabigyan tayo ng opportunity and ang daming people will do everything, will pay, will kill for this opportunity na kuha ng Banateros. And I think na-represent naman namin yung Banateros community ng maayos. Alam nyo, after nito, kasi nagsabi siya ayaw ko munang sumagot ng ibang tanong. Gusto ko focus muna doon sa mga sa speech ko. Kasi alam ko na maraming taong gustong malinawan eh. So, gusto ko dito muna. So, gumawa kami ng mga tanong na madalas namin nakikita sa social media at tinanong namin sa kanya kasi boses ng taong bayan eh, Vox Populi. And then, right after nung aming, nung halos 2 oras itong interview namin na to, hindi tumatagal si Inday Sara ng interview na ganyan ng halos 1-on-1, 2-on-1. Oo, hindi tumatagal si Inday Sara dyan, pero tumagal siya sa amin and wala na. Yung mga tanong namin, nagsanga-sanga na eh. Oo, minsan, ano na nga eh, yung alam mo yung parang, talaga? Sasagutin ko ba yan? Alam mo yung medyo, yung mga tanong namin, alanganin na talaga, pero iba eh. Iba ang Banateros and iba din si VP Sara. So lahat ng mga tanong namin, sinagot niya. Wala siyang iniwasan. Kaya manonood kayo bukas 6:00 sa Vox Populi. I-share ninyo. May mga pinost na kami sa teasers sa Facebook. I-share ninyo lahat para manood. Pumunta nga ako sa mga network, ABS-CBN, News 5, lahat. Pinuntahan ko. Tapos, pinopost ko doon yung picture, yung link. Sabi ko, dito kayo manood. Bukas, matindi yung mga pag-uusapan natin dito. Masasagot ni VP Sara lahat. At ang pinakamalupit dito, ayun na, masasagot mula doon sa bakit tinanggal yung mga OVP. Masasagot yan. At saka yung Vice President niya. Dito, magkakaalaman. Ang lupit, mga bossing. Napakalupit. Dito magkakaalaman. Pero syempre papakita natin mga boss yung hindi lang yan. Alam ko naman na kita. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan niyo kung anong tingin niya sa akin. Kung si VP ba hindi niya ako gusto tititig ba ng ganyan sa akin yun? Syempre hindi ko nga siya pinapansin. Nakita niyo hindi ko siya tinitingnan. Hindi ko siya tinitingnan kasi ayaw ko na masira Syempre ate yan Si Ate Inday yan Talaga ayaw ko talagang magkaroon kami ng problema ni Mans Ni Mans Carpio. Siyempre, kung pagdidikitin mo naman kami ni Mans Carpio, lumamang lang naman siya ng mga 3 letra ATTY, 4 pala. Abogado. Oo. Hindi, tsaka maputi lang yun. Pero palagay ko si Inday Sara, siyempre, half German yan. Mahilig yan sa exotic. Kaya nung nakita niya ako, sabi niya, ikaw ba si Boss D? At saka hindi niya tinawag na Boss Dada. Ang tawag niya sa akin, Boss D, Boss D, hindi Boss Dada, kasi ang formal name ko is Boss Dada, pero pagka medyo ganito na tayo, Boss D na tawag mo sa akin. Pero tinatawag ako niya, alam mo, Boss D. Uy, sabi ko, teka, masyado kong feeling close VP, wait, cut. Sabi ko, cut. VP, address me as Boss Dada. Wag Boss D, ha? Boss Dada, please. Pero wala, Boss D pa rin tawag niya. Ang magagawa, ganun talaga. Yan pala nagagawa ng naliligo ng 3 ulit. Nang sunod-sunod. As in, pagligo ko, paglabas ko ng banyo, nagpunas lang ako, nagbihis ako, tapos nagtanggal ulit ako ng damit, naligo ako ulit. Paulit-ulit, 3 beses na gano'n. Gano'n pala kapag makukuha mo pala yung mga pinapangarap mo sa buhay kapag gano'n. So, ipapakita ko na mga bossing, yung teaser natin. Nako, matutuwa kayo rito. Eto na, pasok. I offer my life, my strength, my future in the service of our nation. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Mainit na usapin, diretsahang tanungan. Madaming beses na rin ako na real talk sa daan. Alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo Kasalanan mo talaga lahat to Walang iiwasan. Isang exclusive interview ng Banateros kay Vice President Sara Duterte. Di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ka sa mga tao piliin niyo ako para maging Pangulo. Matapos ang deklarasyong tatakbo siya sa pagkapangulo. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ano ang kanyang plano? Ano ang kanyang mensahe sa taong pogi. bayan? Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Nako, ayan na. Mga isyong kinakaharap ng bansa, sasagutin mismo ng pangalawang Pangulo. Gusto ko ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin.
Abangan ngayong Sabado, Ayan. Pebrero 21, alas 6 ng gabi, kasama sina Banat Bay at Boss Dada. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos. Kasi hanggang 2028, hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Kasi, Dito lang sa SMNI. Nako, palakpakan, di ba? Ang ganda. Ang ganda ni VP, di ba? Muntik ko na nga palisin si Banat Bay. Banat Bay, umalis ka na muna. Kami na lang muna ang dalawa ni VP, kaya na namin to. Pero grabe, ang dami nyo malalaman dito. Malalaman nyo kung sino ang napakaswerte, napakapalad na Vice Presidente ni Inday Sara. Yay! Lupit. Abangan nyo yan, mga bossing. Abangan nyo yan. Dahil malupit, matindi, humahagupit yan. So again, thank you very much, VP Sara. Ito pala good news. Ito pala good news. May good news tayo. Oo. Right after nung aming interview na yan, so nag-ano kami, lunch kami. Merienda. So nasa isang table kami, ganyan. Kwentuhan lang. Siyempre, mga tinanong, yung mga chismis namin. Yung mga chismis namin, pinarating na namin kay VP. So yung mga kayo, nakarating na kay VP, pinarating na namin yung mga chismis namin. Siyempre, palitan kami ng intel. So alam ko maraming mapapraning dyan. Ano kaya yung mga nakarating kay VP? Nako, lahat ng mga pinaggagawa nyo, lahat ng mga katarantaduhan nyo nakarating na kay VP. At saka yung pinarating na rin namin kay VP, yung intel namin na isang kakampi na magiging kalaban. Na iparating na rin namin. Nako, delikado ka. Wala na, markado ka na. Oo, lahat ng mga double agent dyan, nako, naparating na namin kay Inday Sara. So, ang ganda ng usapan namin. Wag na natin habaan. Baka mamaya maparaning yung mga tao. Baka meron dyan, tumawag sa akin eh. Oo, kasi syempre, alam mo na yung mga Trojan horse dyan. So, ngayon sa akin? Sabi ngayon ni VP Sara, marami pa tayong mga pag-uusapan. Alam ko marami pang mga topics. Gusto ko lang kasi dito umikot. Pero yung mga ibang topics, gumawa tayo ng panibagong episode. OMG! Oh shit! Sabi ko, really? So, good news kasi ang sabi ni VP Banateros, magkakaroon ng mga series of interviews. Lahat ng mga tanong, lahat ng mga issues, sasagutin ni VP kasama ang Banateros sa Vox Populi. Lakas! Ang lakas natin! Grabe! Sobrang lakas ng Banateros and I am so proud. Ano pa rin ako, kumbaga, yung pabango ni Inday nasa kamay ko pa. Oo, talagang starstruck. And mantakin mo magiging presidente yan sa 2028. Kaya bibigyan ko lang kayo ng isang pakagat. Itim ang kulay. Bakit itim ang kulay? Because black is the color of protest. Yun lang muna yung sasabihin ko yun lang yung wala akong masyado kasi gusto ko manood kayo bukas kasi maganda pag mapanood nyo talaga mahaba ito. Napakaraming tanong, napakaraming mga sagot at ang haba ng mga explanation ni Inday Sara. Bobo kasi itong mga mainstream media. Nakalagay na doon yung reason ni Inday Sara sa speech niya. Hindi nila naintindihan. Nag-focus lang sila doon sa tatakbo siya. Pero yung mga reason, dito i-elaborate ni Inday Sara ang mga turning point and all. Paliwanag niya yung lahat. As in, lahat ng mga sinabi niya doon, lahat ng mga scenarios doon, papaliwanag niya. Pero doon muna tayo sa itim. So humingi na kami sa kanya ng approval. So itim, hindi daw siya mahilig mag-itim. Talagang hate niya yung color na itim na yan. Hindi daw maganda ang symbol ng itim sa kanya. Ang favorite talaga niya is blue and green. Green and blue. Ganun. Kaya nga, sabi nga niya na-inlove siya kay Man Scarpio kasi naka-green si Man Scarpio dahil lasalista eh. So, green archer ba? And syempre, Ateneo, top blue. So, yan yung mga kulay niya. So, bakit itim? Because nagluluksa ang bayang Pilipinas sa mga nangyayaring masama sa atin ngayon and ang itim ay simbolo ng protesta. Kaya ang kulay ni Inday Sara sa 2028 ay itim. Kulay black. Dahil tumatakbo siya para sa bayang Pilipinas, babaguhin niya yung kulay. From black, itim na Pilipinas. Protesta, pag nanalo siya, gagawin niya ulit berde o blue. So, magpapagawa tayo ng mga t-shirts, mga bossing. Humingi na kami ng sa kanya permiso. Sabi namin, ma'am, ano pong design natin?
Ito, binigyan niya na sa amin yung design. So sabi namin, ma'am, magpapagawa na po kami ngayon ng t-shirt. O ngayon pa lang, sisimulan na namin. Ngayon pa lang, ipapakalat na namin ito. Kasi sabi ko nga sa inyo, tayo rin na magtutulungan eh. Walang ibang tutulong sa bawat isa kung di tayo. Yung mga inaapi nito mga buwakan ng inang mga magnanakaw na ito, tayo mismo yung magtutulong-tulong para ilagay si Inday Sara diyan sa posisyon. Now, napag-usapan din namin yung COMELEC. Yung pandaraya at pwedeng gawin na pandaraya ng COMELEC. Kailangan decisive, kailangan convincing yung ating boto. Kailangan buhos talaga. Kahit magkano yung ialok sa inyo na bayad, wag nyong tatanggapin dahil putang ina, sobra ang kukunin nila sa inyo. Naging aral naman na siguro sa inyo yung pagboto nyo kay Bongbong. Magkano lang yung mga nakuha ninyo kung nagbayad man sila ha? Kung nagbayad sila, hindi ko alam kung nagbayad sila, pero kung nagbayad sila, magkano lang yung nakuha ninyo. Pero yung ninakaw nila sa inyo sobra, nalunod pa yung mga kamag-anak nyo sa baha. So please lang, huwag kayong tatanggap. Gawin na natin to para sa bayan. Sama-sama tayo. Protektahan natin si Inday Sara. Wala siyang makinarya, wala siyang pera. Meron lang siya yung pangarap niya, yung malinis na puso niya para sa bayang Pilipinas. Wala siyang makinarya katulad ng mga magnanakaw na mga politiko. Ang meron siya, mga Pilipino. Tayo. Banateros. Lahat ng mga grupo. Maisog. Lahat ng mga Inday Sara Movement. ISDA. Lahat ng kung ano man. Basta nagmamahal sa bayang Pilipinas at Duterte. Tayo ang maglalagay kay VP Sara dyan. Yung 32 million niya noong 2022, doblehin natin. Doble. Let's go. Okay. Solid, 'di ba? Solid. Syempre, hindi naman kailangan natin Kailangan natin maghatid ng bali-balita. Okay lang ba? Sige. Speaking of yung mga busy presidente, dahil napag-usapan natin yung busy presidente, malalaman niyo bukas kung sino yung mga busy presidente ha. Pero ito, tingnan muna natin itong balitang ito kay Robin Padilla. Senator Robin Padilla na maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Pero tatakbo lang daw siya kung ipag-uutos ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ang sabi noon ng may bahay ni Senator Robin na si Mariel, hindi tatakbo sa mas mataas sa posisyon si Senator Robin at kung ito nga iuutos ng dating Pangulo, so ito ay indikasyon talaga ng malaking pagbabago. Gigi, sabi nga ni Senator Robin Padilla sa ating panayam sa kanya ngayong hapon lang, wala na raw ibang makakahikayat sa kanya na tumakbo bilang Vice President at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections kung hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi alam naman natin, Gigi, di ba? Isa yung pangalan ni Senator Padilla sa mga isinusulong, itinutulak ng ilang mga Duterte supporters na maging Putulin muna natin ng maikli. Napagawa na namin yung design ng ating shirt. Ito, yung design ng ating shirt. Banateros. Yan, Banateros for Sara Duterte. Ayan Banateros for Sara Duterte. Pina-approve na natin yan. Ayan. So, magkakaroon po tayo ng mga merchandise. T-shirts, sombrero. Tayo na una. Ayan. Huwag nyo naman kunin yung namin na magpaalam naman muna kayo bago nyo kunin yung design namin ha. Pero yan po, mamimigay po tayo ng mga sombrero, mga t-shirts for Sara Duterte. Ipakita natin yung protesta sa malawakang pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Pag napatapos namin to, mamimigay kami, susuotin natin yan. Malupit. Yun lang, pinakita ko lang. Diretso, Robin. running mate nga ni VP Sara. Pero mismo si Senator Padilla, paulit-ulit na niyang sinasabi, ayaw na sana niyang tumakbo sa politika. At naniniwala din daw siya na bago pa siya mapili na katandem o ipareha kay VP Sara, merong hierarchy na susundin para sa mga kaalyado ng pamilya Duterte. So sabi nga niya, kasama na dyan yung mga mas matatanda sa kanya sa politika. Sila Senator Amy Marcos, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Pero alam mo naman, Jiggy, lagi namang may exception sa kada rule, hindi ba? Kaya ang sinasabi ni Senator Robin Padilla, ibang usapan kapag si Digong na ang nag-utos sa kanya. Napakalaki raw ng utang na loob niya sa mga Duterte at 100% ang kanyang suporta sa pamilyang yan. Kaya narito ang kanyang payag, pakinggan natin. Open to it, sir, for a Duterte Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika.
Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. At mayan, kung kahandaan na pag-uusapan, ano ang sinabi rito ni Senator Robin Padilla? Siyempre natanong natin siya, Jiggy, no, paano nga kung matuloy na siya yung maging running mate, no? Handa ba siya dun sa mga batuhan ng putik sa kampanya? At ang sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, gaya daw ni VP Sara, mukhang angat sila dun sa pagkakataon na wala nang maibabato pang putik sa kanila dahil mukhang lahat naman daw ng kasiraan ay naibato na sa kanila. Natanong ko rin siya kung handa ba siya sa mismong posisyon ng pagiging Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, ano? Narito yung kanyang sagot, pakinggan natin. Nanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, ano yan, puro advocacy lang yan eh. Katulad po ng kay BP Inday. Wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Babaero, lahat na po. Opo. Ako po naman hindi naman po ako balat sibuyas. Oo, kung ganyan ho talaga ang ano ng politika natin. Jiggy, sabi pa ni Senator Padilla, kung hindi naman siya kukuning running mate ni VP Sara, okay na okay pa rin daw sa kanya dahil aktibo siyang mangangampanya, 100% daw niyang ikakampanya si VP Sara at kung sino man yung kanyang magiging katandem at willing nga daw siya, Jiggy, na maging campaign manager sa 2028 presidential elections ni VP Sara. Jiggy. At mayan sa pagbabalik ng Duterte sa pagiging presidente, anong pananaw dito ni Senator Padilla? Natanong ko siya dyan, Jiggy, kasi syempre halos katatapos lang nung 6 na taon, di ba, ni Digong na panunungkulan bilang Pangulo. So, ang tanong dyan natin at maging ng ilan sa ating mga kababayan, makakabuti ba sa ating bansa na isa na namang Duterte yung uupo ng 6 na taon sakaling manalo nga si VP Sara? At ang sagot nga dyan ni Senator Padilla, bakit hindi? Napagbigyan nga daw yung mga Aquino at mga Marcos ng 2 pagkakataon, bakit daw hindi yung mga Duterte? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Padilla, pakinggan ulit natin, Jiggy. Kung hindi naman nagbigay ng daan si Inday sa ating kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos, di dapat si Inday ang Pangulo natin, sa totoo lang. Wala, nagbigay si Inday, sumunod siya kay Amy. Ako, naniniwala talaga ako na kailangan ipagpatuloy ang pagbabagong na umpisahan ni Digong. At lumutang din ang pangalan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na posibleng running mate daw ni VP Sara. Bukas ba si Mayor Magalong dito sa posibilidad? Kala ko ba mahina si Inday? Kala ko ba walang kwenta to? Itong ano ni Inday, bakit ang dami na nagpipresenta? Ang dami na namimili ng Vice President ni Inday Sara. Bukas malalaman niyo kung sino Vice President niya. Malalaman niyo bukas kung sino Vice President para magkatapusan na to. Antayin niyo isang tulog na kayo pagising niyo Sabado na pagka ganun niyo, box papili na. Alas 6 na malalaman niyo kung sinong Vice President ni Inday bukas. Pero tignan niyo man, dami-dami din ng inaalok, si ganito. Ako, lahat nagpe-presenta. Kala ko ba walang kwenta to? Kala ko ba hindi gusto ng tao to? Kala ko ba hindi boboto ng tao to si Inday? Laos na ang mga Duterte, tapos na ang mga Duterte. Bakit ganyan? Kaliwat kanan na nga talaga, Jiggy, yung mga tandem na lumabas simula nung nagdeklara si VP Sara nung kanyang kagustuhang tumakbong Pangulo. At tama ka, ilan daw sa mga opisyal ng PDP ang nagtutulak naman daw kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong para maging running mate ni VP Sara for 2028 elections. Bagay na ikinabigla naman ni Mayor Magalong. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Nagulat nga ako dyan sa binanggit siya sa akin. But nonetheless, Suski. Para rin ton si Amy. Kinilig. Kinikilig din, yung tinggil niya. Hoy, tumigil ka, kalbo. Napilingero ka masyado, Pare-parehas kayo mga, pare-parehas kayo may mga pangarap. Huling-huli kayo sa akto, iniisip yan eh. Sa kanya kasi nakapokus. Nung hindi mo iniisip yan, wag mo isipin. Wala kang pag-asa. Nung iniisip yan. Ayusin mo muna yung Baguio. Nakikialam ka sa Davao, ayusin mo muna yung Baguio. Hindi mo iniisip yan. Huwag ka na mag-isip. Wala ka na maisip. Focus kami doon sa aming advocacy. At ang advocacy kasi namin ngayon, we're going to shift from yung raising awareness on the corruption issue to choosing the right leaders. Corruption issue, wala ka namang pinapangalanan, wala kang dinidemanda. Hindi ka nga nagpunta ng Congress para i-demanda yung mga corrupt na sinasabi mo, tumigil ka. Dami mong alam. At yan muna ang latest, Jiggy. Ayun. So, yan yung isa. Ano pa? Wait lang wait lang. Hanap pa tayo ng mga balita. Marami yan
O ano pa yung isa? Ito naman, Naga City. Hindi yan. Mamaya na to. Oo, marami tayong ano rito eh. Marami tayong ito pa, isa pa to. Yan. Sige, pasok si Leni Robredo. Pati si Leni Robredo. Mantakay mo si Leni Robredo tumutunog or parang sinasabi ng tao na magiging katandem ni Inday Sara, ha? Bukas, malalaman nyo kung sino. Maya lang, idlip lang pag-gising nyo, malalaman nyo kung sino ang magiging VP ni Inday Sara. Bukas. Pero pakinggan natin itong balitan to. May ilang Duterte supporters ang nagsusulong ng tambalang Sara Duterte at Leni Robredo sa 2028. Si Senador Robin Padilla naman, handa raw maging running mate si VP Sara kung may basbas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Tanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang daw ang makakahikayat kay Senador Robin Padilla na tumakbo para maging vice-presidente at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Isa si Padilla sa mga itinutulak ng ilang Duterte supporters na maging kapareha ni VP Sara. Sakaling mang siya ang gawing running mate ni VP Sara, handa na ba si Padilla sa batuhan ng putik sa kampanya? Katulad po ng kay... May mga ganun ako. Bukod kay Padilla, may ilang pangalan pa na lumutang na posibleng itambal kay VP Sino pa? Sara sa 2028 elections. Kasama na dyan sina Senator Amy, Ito na. Si Mangga. Kilig na kilig. Si Mangga. Si Mangga ba ang magiging VP ni Inday Sara? Malalaman nyo bukas. Malalaman nyo mamaya. Konting tiis na lang. Kayo naman ang mga EQ ninyo ang bababa Senator Rodante Marcoleta, Nako, si Marcoleta pa. Robin, si Marcoleta. Utangin lang yan. Ba't ganun? Yung si Inday Sara, pinipilian na nila ng mga ka-vice president katandem. Bakit si Bongbong wala pang mapiling tatakbo? Wala pang mapiling tatakbo sa ticket niya. Sabihin niyo, maaga pa, ulul. Ano maaga pa? Wala kayo talagang kandidato. Sinong tanga? Sinong tanga ang gustong magpa-endorso sa isang adik? Adik di umano. Adik daw, sabi ni Amy sa isang adik at saka sa isang mandarambong. Di umano mandarambong daw Sabi ni Saldico, magnanakaw daw yan. Sinong tanga ang magpapataas ang kamay kay Satanas? Siyempre, miski ako, ayaw ko, putsang inang yan. Forever mantakin mo, forever nasa history na ng Pilipinas ang kademonyuhan ng pamilya Marcos. Marcos, Romualdez, Sandro Marcos, forever nasa history books na ang mga kahayupan ng mga... Gusto mo madamay? Papataas ka ng kamay? Paano kung putang ina natalo ka? Di habang panahon may bahid ka na ng kumbaga mayroon ka ng virus sa katawan o mayroon ka ng bakterya na hindi na matanggal, ketong yan. Yung mga Marcos niya. So kung miski ako bayaran mo ko, hindi ako tatakbo. Kasi pag tumakbo ko, under dyan, parang pinagbenta ko na yung kaluluwa ko sa 10 demonyo. Anong iya kayo, hindi ko na mababawi yung kaluluwa ko niyan kapag binenta ko sa mga yan. Kaya dito mo malalaman na si Inday Sara, noong nanalo siya, yung ulap kasi yabang-yabang ng mga dilawan, pulahan, na parang kayang-kaya nilang pabagsakin si Inday Sara. Noong sinabi ni Inday Sara na tatakbo ko, nawala yung ulap. Puta, nung nawala yung ulap, pagtingin ni Inday, wala siyang kalaban. Tangina niyan. Kaya naman pala, impeachment dito, demanda dyan, inciting to sedition dyan, kung ano-anong kaso ang iniisip nila, pabubuksan yung kanyang bangko. Kaya pala may mga ganun sila kasi wala silang makita na kayang tumalo kay Inday Sara dahil sa katarantaduhan nila. Dahil sa kagaguhan nilang pagnanakaw sa gobyerno, pang-aapi sa mga Pilipino, walang may gusto. Walang gustong lumaban kay Inday Sara. Di ba? Di ba for the longest time sinasabi nila, wala na yan, wala na yung mga Duterte na yan. Hindi na gusto ng mga tao yan. Mahina na yan. Boom! Nagdeklara. Tatakbo ang presidente. Lumakas yung hangin. Nawala yung usok. Pucha, pagtingin ni Inday, tangina ako mag-isa. Wala akong kalabang. Kala ko pa naman ang dami nilang mga itatapat sa akin. Yung pala wala. So nabisto
itong Dilawan, Pulahan, nabisto na yung Dilawan, hindi pala talaga sila united kasi nag-aaway-away. Away si Rizal Tiveros, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Nag-aaway-away sila kung sino yung mga kandidato, si Leni Robredo. Litong-lito sila. Putsang magkakaroon na ng election sa 2028. Malapit na yan. Ilang tulog na lang yan. Wala pa kayo napupusong kandidato. Napupusuan. Alam nyo, ganyan katapang si Inday Sara eh. Kasi lahat ng mga politiko, ayaw pa nilang magdeklara. Natatakbo sila. Bakit? Ayaw nilang masilip, ayaw nilang matrabaho. Kasi ganoon ang nangyari kay Binay noon eh. Si Binay, siya ang pinakamalakas. Pinakamalakas talaga. Vice President siya ni Gloria noon. Pinakamalakas. Ano nangyari? Ay, Vice President siya ni Pinoy pala. Ano nangyari nung kay Gloria Arroyo? Ano nangyari kay Binay? Umpisa pa lang, tinrabaho na siya ng tinrabaho. Hindi pa siya nagdideklara na. Tinrabaho na siya, labas ng skandalo dito, ganyan, corruption, ganito, ganyan, kaliwat kanan. So si Binay, humina, natalo si Binay. O paano? May tumakbong Duterte. Yeah, may tumakbong Duterte, pero ang lakas-lakas ni Binay nun. Lahat ng ngayon, ayaw magdeklara kasi nga ayaw nila na maaga pa lang, banata na sila. Ganyan kasi labanan sa politika, madumi. Sisirain talaga yung pagkatao mo. Si Inday Sara, ngayon, bukas, sa susunod, ganun din eh. Lahat na ng klaseng paninira, binato na sa kanya since 2023 hanggang ngayon, winarak-warak na siya. Ano pang iingatan niya? So might as well i-declare mo na ngayon para, pero malalaman niyo bukas kung bakit niya dineclare ngayon. Bakit ang aga niyang dineklara yung kanyang pagkandidato, malalaman niyo lahat yan bukas. Muntik na ako madulas kung bakit Pero yun nga yung sinasabi ko na si Inday Sara is really ready. Ganun kalakas si Inday Sara. Sobrang lakas ni Inday Sara. Sobrang focus sila sa sirain si Inday Sara. Nagtataka tayo, ba't nila ginagawa yun? Yung pala, wala pala sila talagang kandidato. Hindi pala sila nagkakaisa na magkaroon ng kandidato na pwedeng manalo sa 2028. So wala na, tapos na boxing. Wala na, tapos na. O sino pa yung mga VP? At Senator Bongo. Pero ayon sa supporter ni VP Sara na si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhica, may agam-agam sa panibagong Duterte-Marcos tandem. Ang pinakamabisang katambal daw ni VP Sara ay si dating VP at ngayon Naga Mayor Leni Robredo. Ako, si Leni daw. Bakit, Greco? Bakit? Pero I think kahit si VP Leni will be a good tandem for Sara. Ano mo kasi unity yung kailangan magkaisa na ang bansa. Gulat na gulat yung mga si VP. VP to VP, ganda. Pero may patutsada dyan ang Malacanang. Ito na naman si Chucky. Putang ina, ito na naman, may patutsada na naman Malacanang. Natutulog pa ba to? Putang ina, siguro to pagpikit nito ng pagpikit ng mata nito, siguro yung talukap ng mata nito, yung loob nito, yan, yung loob. Puta, siguro may nakatatak dyan at nakatato na Sara. Kasi pagpikit niya, puro Sara pa din nasa mata niya eh. Puro Sara pa rin nasa isip niya. Puta, ragis na ito. Sige nga, ano na naman sasabihin nitong ulaga na ito? So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon? Nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho? Tangina, akala niya, click na click pa yung ginagawa niya. Gago. Tangina, sa kakaganyan mo, si Bongbong Marcos, -5 na. Putang ina, isa na lang. -6. Isa na lang. Putang ina, 6 feet below the ground na. Kakaganyan mo. Ha? Ano? Trabaho? Bakasyon? Kaya nakakaganyan mo, ikaw ang nagpatalo kay Bongbong. Ewan ko, tatanga-tanga rin to si BBM eh. Ubod din ng bopol to eh. Alam mong putsang ina, sinira niya na talaga yung lineage ng ng politika ng pamilya nila. Sinira niya na. Pinutol niya na dahil dito sa babae na to. Naniniwala tayo na talagang nasira ng husto ang reputasyon ni Bongbong dahil puta nag-hire siya ng aso. Akala niya nakakabuti yung ganyan yung ginagawa niya. Ano niya? Hindi niya alam yung ginagawa niya na yan. Putsang ina, ang natutuwa lang sa kanya yung mga amo niya. Bongbong, si Lisa, yung mga yan lang natutuwa. Pero putya yung labas niyan, puta which is yung mga tao na kung pwede nga lang kinukulam na yan eh. Oo, maniwala kayo mga bossing. Akala niya talaga sobrang effective niya pa yung mga sinasabi niya na ganyan. Pasyal versus ganito versus ganyan. Putang ginagawa mong vlog yung Malacanang, hindi na uubra yan. Walang naniniwala sa... Tangina kung magaling kang spokesperson, di sana si Bongbong skyrocket yung survey. Hindi pa babae. Ibig sabihin, tanga ka. Hindi mo na-communicate sa tao, hindi naiintindihan ng tao galing sa'yo kung bakit kailangan nilang mahalin si Bongbong. Putsang inang yan. Yung ganyang muka, mamahalin mo ba yan? O di damay-damay na yan. Sa bagay, what do you expect from Bongbong? Bopol eh. Malalaman nyo mamaya, marami kayong malalaman. At naku po, madam, mamaya makinig ka. Special mention ka. Pakinggan niya. Sige, ano pa? Pro-Philippines versus not pro any country?
Nakatakdang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos Not pro any country ang putang ina. Saan nang galing na naman? Ay, nako, Claire Castro. Sabi ko nga sa iyo, wala na. Oh, ito siguro pagkatapos mo rito, balik ka vlogger. Kahit isang kliyente ng may kaso, wala lalapit sa iyo. Kasi puta, alam nila eh. Alam nila yung utak mo parang kinakalawang na lata eh. at Robredo sa Naga para sa issue sa baha. Para kay Robredo, super big deal ang pagbisita ni PBBM. Sobrang big deal na presidente ang pumunta. Kasi yung mga agencies na mga katulong to make things happen, nakita niya with his own eyes kung ano yung kailangan. Nililigawan ba ng palasyo si Robredo? Suhestyon na igagalang. Patawad, pero hindi napapanahon. Lumutang din ang pangalan Ang inan yan. Ano yung malaala mo kaya? Ano yung patawad pero hindi ano? Parang baliw. ni Senator Bam Aquino na makatambal ni VP Sara na kamakailan lang ay nagsabing ay Hindi, no? Lahat itinambal kay VP Sara, pati dalawang dilawan. May Pinklawan, may Dilawan. Si Robin, si May Iglesia, si Marcoleta, merong Traidor, si Amy Marcos. Ang lahat. Ganito kahina si Inday, ha? Sabi nila, wala na, laos na yan. Sa sobrang laos ni Inday, putang ina, pati kalaban, bina-blind date na sa kanya. Wala na. Sabi ko nga sa inyo mga bossing, tapos na ang boxing. Tapos na. Oo, tapos na. Wala na. Wala tayong pag-uusapan. Antayin na lang natin yung mag-2020. Dideklara na natin yung tayo mag-eleksyon. Tapos na eh. Magsasayang pa tayo ng papel. Magsasayang pa tayo, magtatantos-tantos. Ideklara na natin kaagad. Ganun din naman. Gagastos pa tayo sa eleksyon. Ilang bilyon na naman yan. O, ideklara na natin kaagad. Ngayon pa lang, gusto nyo, ideklara na natin si Inday. Ganun din naman. Ganun din naman, missing in action. Di missing in action din naman yung presidente. Hindi missing in action yung physical. Utak, walang utak eh. Pucha, in-x-ray daw yung utak, yung ulo niya, tumagos eh, hanggang sa kabilang kanto eh. Dito, dito nilagay yung x-ray. Pung! Pagbukas daw, puta, nakita yung kapitbahay eh. Tangina, walang utak. Walang laman. Pucha, kahit daw hangin, wala eh. Wala daw para daw siyang atmosphere na empty. Wala talaga. Wala nabubuhay doon. Kahit bakterya, hindi nabubuhay sa loob noon. Tarantado ka talaga, boss. Dadaan-dahin mo na naman naiisip. Ideally ay dapat dito sa mga korte sa Pilipinas nililitis ang tungkol sa Duterte drug war. Pero mabilis pa sa alas 4 na itinanggi ni Senator Bam ang espekulasyon. Hindi raw siya tatakbong Vice President sa 2028. Paano tatakbo ka pa Vice President? Putang ina, hindi ka nanalo senador eh. Sabi nga nila, hindi ka naman daw dadaga nanalo. Hindi ka nga pumasok ng survey. Ewan namin, ba't nag-number 3 ka pa eh. Pero mayroon ilang opisyal di umano ng PDP na ikinukonsidera si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang katandem ni VP Sara. Bagay na ikinagulat ng alkalde. Napapasalamat ako sa kanila. Siguro, focus muna natin is turuan muna natin yung ating kapwa Pilipino kung paano. Nox, putang ina, ikaw na. Gusto mo palitan yung yung dambana ng katotohanan. Tama ka na, Magalong. Tigil mo na yan. Tama ka na, Magalong. Hindi mo na kami maloloko. Walang hiya ka. Walang Diyo talaga naman. Ano pa ba?